Binaha naman ang ilang kalsada sa Baco Oriental, Mindoro kasunod ng malalakas na pag-ulan. Dahil sa tubig, hindi madaanan ng mga maliliit na sasakyan ng ilang barangay sa bayan ayon sa MDRRMO. Umabot daw kasi ng hanggang tuhod ang baha roon. Ayon sa Pag-asa, ITZZ at Shearline ang nagdudulot ng pag-uulan sa probinsya ng Oriental Mindoro. Update tayo sa lagay ng panahon sa mga lugar na kahit walang bagyo ay nakaranas ng pagbaha at sa mga lugar na malapit sa Bulkang Kanlaon. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga po at welcome muli sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rapi, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Opo, wala pong bagyo pero may mga pagbahang naranasan sa ilang bahagi ng bansa gaya po sa Tagkawayan, Quezon at Camarines sa Norte. Hanggang kailan kaya yung mga ganitong panahon? Tama po, Sir Rapi, no? Sa ngayon kasi may umiiral or apektado ng shear line itong ang silangang bahagi ng Central and Southern Luzon area. So, hindi lamang yung mga nabanggit yung lugar, kundi we're looking at the possibility of ilang bahagi ng Isabela, Aurora, Quezon, and parts of Bicol region na patuloy pa rin makakaranas na ng mga pag-ulan over the next 3 to 5 days. Ano po ba yung aasahan natin lagay ng panahon sa mga lugar na malapit naman dito sa may Kanlaon, lalo't nagbabala yung FIVOC sa rain-induced na lahar? Well, sa ngayon po, bagamat hindi ito apektado ng shear line, pero asahan pa rin po natin na from time to time, posibleng makaranas ng mga pag-ulan yung mga lugar na malapit po dito sa Canlaon area. No? So maging magmatsyag pa rin po sa mga kaganapan weather-related at patuloy nga makipag-ugnayan yung mga kababayan natin sa kanilang mga LGU at local DR officials para po sa mga posibleng disaster preparedness and mitigation measures. Hindi lamang dito sa Canlaon area, kundi maging doon sa mga areas din na apektado ng shear line na nabanggit kanina. No? Nagpapalabas po tayo ng weather advisory para sa kalaman po ng mga kababayan natin para magbigay abiso ng mga forecast na rainfall doon sa mga lugar na apektado ng shear line habang ang ating Pag-asa Visayas Regional Services Division naman ay nagpapalabas ng weather outlook para po sa Canlaon area. At pwede rin pumunta sa inyong website. Dito naman po sa Metro Manila, hanggang kailan mararanasan yung makulimlim at maulang panahon? Gayong ang dami yung mga nagsha-shopping ngayon. Rapi, sa ngayon ay posible nga within the next 24 hours ay maging makulimlim pa rin sa nakararaming bahagi ng Metro Manila at makaranas ng mga light rains. Pero ngayong darating na weekend, dinaasahan nga natin na magkakaroon ng gradual improvement ng weather dito sa Metro Manila. Ayun, good news. Ilan pa pong bagyo naman yung posibleng pumasok sa PAR bago po matapos ang taon? Well, we're looking at either isa or hanggang dalawang bagyo po ang mamonitor natin bago magtapos ang taong 2024. Meron pa ba tayong impormasyon o paon ng impormasyon? Kasi usually pag December, malalakas yung mga bagyong pumapasok sa Pilipinas. Madidetermine ho ba sa ngayon yon? Well, sa ngayon po kasi, climatologically speaking, ang mga bagyo during the last quarter of the year ay malalakas talagang kategorya. No? Pwedeng umabot ng typhoon or super typhoon category. At ang karaniwan dito, kung hindi man maglagi sa loob ng PAR, sa makaragatan sa silangang bahagi ng ating bansa at umiwas or lumiko palayo ng ating bansa, may chance rin po na maglan po, lalong-lalo na dito nga sa Central and Southern Zone area, Visayas and Mindanao. Kaya matuloy tayong magmo-monitor dito sa kaganapan sa Pasipiko. No? Although sa next week nga, may naasahan tayo may potential na sama ng panahon na mabuo, ay patuloy po tayong magbibigay ng update kung magkakaroon po ng pagbabago sa forecast scenario natin next week. So dapat habang maaga maghanda. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw. Si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Sa ibang balita, nagsumite na ng kanyang counter-affidavit si Archie Alemania laban sa reklamong acts of lasciviousness na isinampa ni Rita Daniela. Pinanumpaan kahapon ni Alemania ang kanyang kontrasalaysay sa Hall of Justice ng Bacoor, Cavite. Hindi idinetali ng kanyang kampo ang laman nito at tumanggi rin muna silang magbigay ng pahayag. Ayon sa piskalya, karamihan sa laman ng counter-affidavit ay pagtanggi ni Alemania sa mga alegasyon. Naroon din ang abogado ni Daniela na si Attorney Mariglen Garduque. Ayon sa kanya, iniiwasan nilang magkita sina Daniela at Alemania para maprotektahan ang mental health ng kanyang kliyente na anyay na trauma. Sa December 17, nakatakdang sumagot si Daniela sa kontrasalaysay ni Alemania. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado sa buy-bust operation ang isang lalaki dahil sa pagbebenta umano ng mga illegal na armas sa Bulacan. Ayon sa mga pulis, ibinibenta ng suspect ang mga armas sa halagang 20,000 pesos. Kabilang dyan ang 9mm at caliber 45 na pistol, isang M1 Garand rifle at isa pang high-powered na baril.
Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect na mahaharap sa kaukulang kaso. Nagbabala ang Land Transportation Office na posibleng matanggalan ng lisensya ang kumpanya ng truck na nasangkot sa karambola sa Katipunan Avenue sa Quezon City nitong nakarang linggo na ikinasawi ng 4 na tao. Ayon sa LTO, maaaring ipataw ang suspension o revocation of license ng kumpanya kapag napatunayang wala silang maintenance record at napabayaan ang kanilang mga sasakyan. Hindi humarap sa pagdinig ng LTO ang may-ari ng kumpanya. Hindi rin nakaharap ang driver dahil kailangan pa nitong i-coordinate sa PNP. Natuklasan ding 3 beses nang may violation ng overloading ang driver. Itinakda sa Biyernes, December 13 ang susunod na pagdinig ng LTO. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula sa Visayas at Mindanao, kasama si Cecil Kibod Castro. Cecil? Salamat, Rafi. Sugatan ng isang lalaki matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis sa Argao dito sa Cebu. Tinamaan siya ng bala ng baril sa dibdib at kaliwang paa. Nagpapagaling siya ngayon sa ospital. Ayon sa pulisya, nag-ugat ang barilan sa paghain nila ng arrest warrant para sa kasong illegal possession of firearms laban kay alias Jonathan na kapatid ng nasugatan. Nakatakas ang target ng warrant habang nahuli naman ang 2 iba pa na kasama umanong nakipagbarilan sa mga pulis. Na-recover sa 2 lalaki ang 3 baril. Wala silang pahayag, pati ang nasugatan sa barilan. Hindi pa raw malinaw kung ano ang kaugnayan nilang 3. O sa mga mamimili riyan, bukod sa pang Noche Buena, ihanda na rin ang bulsa dahil mataas pa rin ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Gaya na lang sa Pasig Mega Market, mabibili sa halagang 48 pesos per kilo ang pinakamurang klase ng lokal na bigas, habang umaabot sa 65 pesos kada kilo ang pinakamahal na klase niyan. Naglalaro naman sa 56 pesos hanggang 58 pesos per kilo ang imported na bigas. Batay naman sa datos ng Department of Agriculture, nasa 40 pesos hanggang 63 pesos ang kada kilo ng lokal na bigas sa NCR. Nasa 40 pesos hanggang 64 pesos per kilo naman mabibili ang imported na bigas. Depende yan sa klase. Inusisa sa Kamara ang sabwatan umano sa industriya ng bigas kaya mataas pa rin ang bentahan nito sa mga pamilihan. Itinanggi naman ng mga importer ang aligasyong may kartel na nagmamanipula sa presyo ng bigas. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Naglalaro sa 40 hanggang 64 pesos ang kada kilo ng imported na bigas sa merkado, depende sa klase. Base sa latest monitoring ng Department of Agriculture, mataas pa rin ang presyong yan kahit pa may oversupply ngayon ng bigas at kahit pa binawasan ng taripa ng 20% simula Hulyo. Kaya hinala ng mga kongresista, may sabwatang nangyayari sa industriya ng bigas. Ang mga bigas natin nasa bodega, hindi nilalabas. Kaya hindi bumababa yung presyo. Naapektuhan yung farmers, wala nangyari sa consumer kasi may sabwatan. May kartel na nangyayari. Parang meron nga pong connivance sa ating po mga government agency kung bakit hindi po natin nami-meet yung target natin na ibaba po talaga natin yung presyo po ng bigas. The farm gate price went down. The landed cost went down. Should translate to lower retail, pero hindi po yun yung nangyari. Sa pagdinig ng Quinta Committee ng Kamara, itinanggi ng 10 pinakamalalaking importer ng bigas sa Pilipinas ang aligasyong may kartel umano na nagmamanipula sa presyo ng bigas. Wala kaming cartel, hindi kami nagpa-profiteering. We're dictated by the market prices. Hindi kami nag-hoarding. Ang nabiblame kasi ngayon, ang naging spotlight kaming mga importer, where in fact, ang makikita natin problema sa retailer. Sabi ng Bureau of Customs, pagdating ng imported na bigas sa bansa, nasa 33 pesos kada kilo ang presyo nito o yung tinatawag na landed cost. Kukunin ito ng importer at sabi nila, ibinebenta ito sa wholesaler ng 35 to 40 pesos. Pagdating sa wholesaler, ibebenta naman ang bigas sa dealer bago makarating sa retailer sa palengke. Niloloko tayo somewhere else eh. Nakita, sinabi na ng customs 33. Sinabi na nga ng wholesaler, 35 to 40 ang benta niya.
Bakit sa palengke na 50? Ang isang malaking rice importer muntik pang makontempt. 1 bilyong pisong halaga kasi ng bigas ang kanyang inangkat ngayong taon pero hindi masabi kung magkano ang kanilang kita. Imposible, sir, na hindi nyo alam kung magkano ang kita nyo. Yung wife ko na po kasi ang nag-compute nun. Maluwag po ang ating detention facility, Mr. Chair. Sabi po ako ng totoo. I think you're lying. Itong pinagtatakahan natin na bakit ang taas-taas ng presyo at walang kinalaman ng importer, hindi ko matanggap yan, Mr. Chair. May I now request AMLA, Mr. Chair, to check the financial records and transactions of all these top importers. Hindi naman masabi ng Department of Agriculture kung may kartel ba sa bigas. I cannot categorically say na meron kasi hindi naman mandato ng DA magsabi nun. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. No sa piracy at yes sa responsableng panunood ng mga palabas sa TV at movie. Yan ang sentro ng advocacy campaign ng GMA Network at Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Pumirma sa Memorandum of Agreement ang Kapuso officials sa pangunguna ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Si Chairperson Lala Soto Antonio naman ang lumagda para sa MTRCB. Bahagi rin ng campaign si Asia's multimedia star Alden Richards na nag-shoot pa ng infomercial. We're very happy to partner with the MTRCB kasi yung advocacy nila is also GMA's advocacy, ang responsableng panonood tungo sa bagong Pilipinas. We really want to further responsible viewing of television shows, of movies. I'm very happy with this partnership because GMA has been very supportive and has been very collaborative in our efforts to come up with this responsible viewership